Hello, good morning, good afternoon, and good evening mga kalakwatsero at kalakwatsero, mga kanguso, mga kalitid, at syempre mga kapamilya. Ayan, sobrang excited natin ngayon kasi maglalakwatsa na naman tayo. Ayan, sorry naman, wala pa tayong makeup. Ayan, pagpasensyahan nyo na. Ganyan po itsura ko pag wala pang makeup. Yan. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa aking channel, ang Lakwatserang Waray. Ayan, excited ako ngayon dahil maglalakwatsa tayo. Alam niyo ba kung saan? Maglalakwatsa tayo doon sa bayang aking tinubuan. Walang iba kundi sa Samar! Palakpakan everyone na may kasamang sigawa. Ayan, so pupunta tayo ng Samar. Kaya, nagre-ready na tayo. Actually, ready na tayo. Aalis na tayo. Kaya, halika na. Yan na nga mga kapangilya at mga kanguso. Mga kalakwatsera at kalakwatsera. Ayan, si Mami D. Nandito tayo sa kanilang bahay, di ba? Sa kanilang napakagandang mansion. And ngayon, babiyahin na tayo papuntang Samar. Nagtatago sa likod ko kasi bagong gising. Ayan, grabe, para akong vampira. Lamang naman ikaw. Bye-bye, Mami D. Bye-bye. Bye-bye. Andito na po. Paalis na kami sa kanilang bahay. Wala naman ako nakalimutan. Bye-bye, Sir Alan. Ayan po. Ayan na po ang aming sasakyan. Naka-ready na ang aking driver. Sabay ganun driver. Ayan po. See you guys. See you later. Bye-bye, Mami D. Thank you. Ayan na po guys, alis na Pag tayo. binlag namin tong Vinyas Hotel, maraming magti-check-in dito. Alis na tayo. Babay na sa aming napakabait na partner. Na sobrang Moms! napakabait. Bye! Ang aming business partner na napaka-businessman. Ayan na guys, papunta na tayo sa Matnog. Tama ba Matnog? Ayan, taga Samar, hindi alam. Sorry naman guys. So, sino bang mga kasama ko ngayon maglakwatsa? Ayan, syempre ang aking honey bunny. Siya yung may hawak ng manibela ngayon. And kasama ko ngayon si Kuya Rich, ang pinakamayaman naming business partner. Syempre, pangalan pa lang yayamanin na. Kuya Rich Shard. Ayan, and syempre isa pa sa mga don naming business partner. This is our Mexican friend. Aming Thailander na Mr. friend. Domingo. Si Mr. Domingo Pocaro. Hindi Thailander yun, Ayan. Mexicano yun. Mexicano ba yun? Ay, sorry naman. Sorry. Hindi ako marunong magsalita ng Thailander. Hola, amiga. Kapan ka? Tama ba? Amiga Espanyol. So ayan guys, galing tayo dito sa Humapon, kakaalis lang natin. So 7:59 ngayon. Tingnan natin kung ilang oras babiyahiin natin papunta naman sa Matnog Pier. Kung mabilis ba tayo, mabagal, maglo-long cut o magsi-shortcut. Ayan. Pero wala naman ibang daan. So doon talaga tayo dadaan. So pag galing kayo dito sa Humapon, ilang oras ang aabutin kung naghahabol kayo, 'di ba? Papunta sa Matnog Pier. Ang gamit natin ngayong sasakyan ay Fortuner, kaya medyo mabilis-bilis tayo ngayon. And syempre yung driver natin ay magaling na driver, kaya for sure lumilipad to. Sinasapian kasi to ni ni Night Rider. Kaya lang day ngayon. Kaya wala, sorry na lang. Ayan po guys, galing tayo sa Humapon. So nakita nyo naman yung shortcut na to. Nag-shortcut tayo galing sa Humapon. Nakita nyo po ang ganda ng view. Maraming bayan yung hindi mo madadaanan. So, ito na yun. paglabas natin, anong lugar na po ito?
Barangay Thank You. Donsol. So Donsol na kaagad. And so ang dami nating bayan na hindi nadaanan katulad ng Daraga. So hindi na tayo dumaan ng Daraga. Sogoy. Ayun o, I love Sogoy. Barangay Sogoy na kaagad paglabas nyo. So nakaiwas tayo sa traffic and then sa haba din ng daan. And ang ganda pa ng mga view ng nadaanan natin. Dahil nagme-makeup ako, hindi ko guys na ipakita sa inyo. Hi guys! Update po tayo. So nandito na tayo sa Sorsogon. And tingnan nyo yung view guys. Hello guys! Dito na tayo sa Kasiguran. Sa lugar kung saan nakatira si Eddie Garcia. Si Manoy. Ngayon guys, dito naman tayo sa Jovan? Juban? Yuban? Ano ba talaga? Sorsogon. Basta yun guys, Juban. Sorsogon. Dito na tayo, malapit na sa Matnog. Nandito na tayo sa Zigzag. Zigzagon. Talagang zigzag talaga ito. So medyo malikot ang ating camera dahil Zigzag. zigzag nga po. Hirap kasi ito. Nobya kong sexy. Yung ating driver ay ganado. Mula nang nag-abroad, nagkalimutan. Ouch! Zigzag. Muntik po akong gumulong. Sulat ko. Narito po kami sa Zigzagon. Mga letter U. Ayan, nandito na tayo sa pier. Tingnan natin kung malinis ang kanilang pier, kung maayos. Ano yun? Ayan, meron ang Matnog po ay merong Pixel. 41,000 may fixer. 41,101 na population. Pero ano pa yon? 2015 pa yon. So dito tayo sa tanong, bakit Matnog? Bakit nga ba? Actually, ang history ayon sa mga libro, ayon sa ating bubuet. Ito daw ay mahilig sa mat. Pero laging itlog. Ang Matnog ay actually Bicol siya ng before, pagkakalam ko dyan, ibig sabihin ay matunog. Dahil ang Matnog ay napapalibutan ng dagat, so matunog yung mga waves, yung dagat. So dahil doon, pinangalanan nitong Matnog. Ayan, sinortcut na lang. So yun ang pagkakalam ko ng history ng Matnog. So, dito na po tayo, mag-aayos muna tayo ng ating mga papel-papel. Yan, tingnan natin kung nasa ayos na ba ang kanilang pier dito. Kasi parang wala pa rin. Batangas pa rin talaga yung pinakamagandang pier na napuntahan ko. Maayos. So, pinakamaayos, malinis, organized. Ito, tingnan natin, hindi masyadong organized ayon kanina. Na gwardiya pa mismo yung nag-recommend ng fixer. Eh yung iba sa Batangas, No pick. ayaw nila padaanin sa fixer or pinagbabawal talaga. Yung total. Hello mga kalakwatsera at kalakwatsero, kumain muna tayo bago tayo tumawid. Habang nag-aantay tayo ng ating oras sa pagtawid. Nga pala, hindi ko nasabi sa inyo kung ano oras tayo dumating. Ayan, so dumating tayo actually bago mag-11. Dito, mga 10:50 tayo dumating kasi nag-escaso pa tayo ng ating mga kailangan para makatawid. Mga documents. Ayan, so sa ngayon, magla-lunch muna tayo. Tingnan natin kung anong lunch ng mga kasama ko. Sa akin kasi, yan lang. Hindi kasi ako nagra-rice. So, yan po. Nag-cheat yung isa dyan. Pero konting rice lang. Ayan, Mr. Domingo. What is your ulam? Balo. Ayan, si Kuya Rich. Me Ang also, aming balo. pinakamayaman na business partner. Pangalan pa lang. Mayaman na. Ayan, so dito po tayo kumain sa Bandang Pier. Sa tindahan. Ano ba? May One store. Ayan, pag pupunta kayo dito sa Matnog, hindi na to. hanapin nyo lang po yung one store. Tandaan nyo. Wani. Akala ko one. Wani store. Ayan, hanapin nyo po.
Huwag niyo pong kalilimutan at hanapin niyo po si ate. Wally Thompson. Anong name niyo, te? Wally Thompson. Ayun, hanapin niyo lang po siya. Tandaan niyo lang po yung napakaganda niyang Malapit pagmumukha. pakuhanan ng ticket. Ayan, malapit lang po ito sa kuhaan ng ticket. Ayan, daming tumutulong sa akin, kaya thank you. Yun guys, kakatapos lang natin kumain, nagkakabalik lang natin dito sa sasakyan. Mag-iikot pa sana tayo dun sa pier. Kaso, pinapabalik na tayo ng sasakyan kasi tatawid na tayo. Papasok na tayo sa loob ng Roro. Yan. So, ano bang masasabi natin about sa pier ng Matnog? Ang facility niya malinis, wala masyadong kalat, pero guys, hindi siya masyadong organized. Yes, kaparehas pa rin ng dati. Medyo magulo pa din kung saan-saan ka pupunta para kumuha ng mga permits. Payagan ka na maglayag or isakay yung sasakyan mo sa Roro. So unlike guys na pagkumpara ko lang sa Batangas, talaga doon nung tumawid kami kumakailan lang, hindi na kami naglakad, hindi na kami bumaba, lahat na nasa process na. So ayun, kagandahan, doon na kami bumaba sa Roro. So dito, anda kami, grabe sobrang init. Lalakad ka kung saan ka kukuha ng permit. Tapos sabi ng guard, kung gusto daw namin magpaasikaso na lang sa fixer, dun sa Batangas bawal yung fixer. Pero dito, siguro ina-allowed nila. And ganon, magbabayad ka nga lang sa fixer. Yun po. Pero other than that, wala naman pong iba. So, titingnan ko guys sa Allen kung maganda na po ang kanilang tawag nito airport yung nasa isip ko kasi. Ang kanilang pier. Ayan. So, kasi before, grabe po sobrang pangit doon. Sana po hindi na po ganun ngayon. Sana malaki na po yung pinagbago. Dinadaanan talaga siya ng dinadaanan. Malaki naman pong budget yung napasok. And, sana ma-organize na po yung dito, yung pier dito sa Matnog. Para madali na yung proseso, hindi na kung saan-saan ka pipila, kung saan-saan ka pupunta. Ayun guys, ito po yung kanilang rampahan, papunta na po dun sa sakayan ng Roro. Tingnan nyo. Grabe, nakaka-disappoint dito, napakagulo po talaga. Daming papel ang kailangan mong i-ready. May kung ano-anong babayaran. Naku, ito pala na. So yun po yung mga babayaran. Yung tawid ng Fortuner Pinulit kanina ay 1,000 pesos. Ang tao is 100 pesos. Gusto pang madoble And ang terminal fee is 30 pesos. 30 pesos. Tapos meron silang yung sa gwardiya. Ano ba yun yung binayaran na 129, daddy? Ayun, may 139 ba? 129 pesos na babayaran. Hindi ko maintindihan para saan yun. Napakadaming inspection. Ay, pero kailangan natin sumunod sa batas nila dito. Para Kaya, unang ayan guys. Pwede na kayong bumaba, guys. Hanap na kayo ng pwesto doon. Kunin nyo na lang Sige. yung ticket. Let's go. Okay, so bababa na tayo. Dala tayong tubig. Okay guys, pasakay na tayo. Ang init. Yay! Wow! So ayan po, Santa Clara, Pinong-Pino. Ayan na! Aakyat na tayo! Sorry guys sa video. Yes, ayan na po.
So magpipirma muna tayo. Kasama na tayo. Opo, may isang sulit. Ay, ito na lang po. Siya, ano, para tapos na. Ay, Yung iba, yung iba. Yan, magkakasama para isang papel. Ayan, ipirma nyo na rin si Daddy. Para sa bilang kung ilan tayo. So ito na po ang loob ng kanilang vessel. Oh, we just structured the area. And nakasakay tayo guys, 12:19. So hi guys, nandito na tayo sa loob ng Roro. And ayan, dito lang po yung mga upuan nila. So maganda naman yan kasi hindi ka hihiga. So unlike dun sa mga diretso yung upuan, halos wala ka nang maupuan dahil nagpakahiga yung mga pasahero. Kaya lang sa mga driver na nag-drive ng malalayo, kawawa sila. Wala silang magpapahingahan kung hindi nakaupo lang talaga sila. Yung iba naman nagdadala ng duyan, katulad niyan. Oh, si kuya nakaduyan. So, usually may nakikita ko may mga dalang ganyan mga sundalo. So, laging handa. So, makakatulog ka, ay Kuya Rich. Makakatulog ka ng maayos kapag gusto mo magpahinga. And ayan, nakita nyo ba yung mga nasa bandang dito ko ulo? Yan, mga life jacket. So, if in case of emergency, ayan. So, ayan, masaya lang tayo ngayon kasi maliban sa papuntang Samar, bagong gupit tayo for the first time ever. Simula nung elementary, ngayon lang ako nagpaiksi ng buhok. So, nakakapanibago dahil laging mahaba yung buhok ko. So, ang saya lang guys na experience kong maiksi ulit. Parang bumalik ulit ako sa elementary days. Actually, ang kanilang vessel ay malinis naman po. Yung CR, parang pag mga public na mga ganito, talagang mapanghi guys. Unlike yung sinakyan natin papuntang Mindoro, kasi ano yun, yung fast car, malinis. Dito po, hindi masyado kalinisan. Gusto nyo ba tingnan natin? Tara, tingnan muna natin. Punta tayo sa kanilang CR para makita natin yung kalinisan nila. Tara, may isa pang barko sa gilid. And very good. Meron silang mga basurahan, mga nabubulok, hindi nabubulok. Ayan. Meron silang lababo. Ito po yung ladies CR, syempre. Hindi naman tayo pwedeng pumunta sa CR ng paglalaki. Tingnan natin. Well, hello guys. Ito yung CR nila. Hindi naman masyadong madumi. Pwede na. Kasi public naman to eh. So, ayan po. At least may tubig, may CR, and marami silang mga ganito, mga cubicle. Ayan. So, nangangamoy-ngamoy lang yung kanilang CR. Medyo mapanghay. And pro. Pare-parehas naman actually yan. So, walang mga pagkakaiba. Ang importante lang, mayroon kang maihihan in case na iihi ka na. So, yun lang guys. Mamaya, tingnan natin kung ano oras tayo aalis dito. And kung ano oras tayo darating dun sa ating pupuntahan. Kung ilang oras ang patawid simula dito sa Matnog, papunta sa Allen. Papunta po sa Samar. Kasi hindi ko rin tansyado kung ilang oras. So, tingnan na lang po natin. So, ito guys yung mga nangingi sa atin ng bariya. Ate Mariela. Pero pinagbabawalan tayo magbigay kasi nga baka madisgrasya sila kasi oh. Ayan. Hello guys again. Palis na po yung ating vessel dito sa Matnog. So bye-bye Matnog. Hello Samar. And umalis tayo dito mga 1:09. So tingnan natin kung gaano katagal ang biyahe, kung ilang oras tayo aabutin. O sabihin nila 45 minutes.
Pero sige, tingnan natin kung aabutin siya ng 45 minutes. And ayan guys, nawala na po yung vessel na nakaharang dito sa banda sa harapan natin. So, pakita ko na sa inyo yung view. Ang ganda pala. Natatakpan lang. Ang sarap maligo. Pero of course, hindi pa tayo maliligo ngayon. Excited lang tayo maligo. Bitaan na doon bro. Ginawa na. Hello guys, so nandito na tayo sa Samar. Ayan, nandito na tayo sa Allen. Nag-aantay na lang tayo ng hulyat na kapitan para tayo ay mababain. Pero hindi totoong 45 minutes lang yung biyahe patawid. Inabot tayo ng mga 2 hours mahigit. So, ayun po. Ngayon, kararating lang natin. Ang oras ngayon, ito oras, Kuya Rich. Mga 2:50. Yan, yun yung oras. So, ito na po yung clear na Allen. Yan, hindi pa tayo nakakababa kaya hindi pa natin malalaman kung malinis ang pier nila at organized. Yan. Ngayon guys, gusto nyo bang malaman kung bakit Allen yung pangalan? Kasi ganito yan. May mangingisda dito before. Yung mga nakatira dito before, mga mangingisda. Eh, one time nangisda sila. Tapos yung mga isda, mailap. Wala silang mahuli. Eh, yung waray po na mailap ay Allen. Kaya simula nun, Allen na po yung pinagalan nila sa lugar na to. Naniniwala ba kayo guys? Gusto niyo bang malaman kung sino author nun? Sila Kuwatsara pa ka! Ayan guys, masaya lang ako kasi nandito na ako sa lugar kung saan nandito ko yung pusod ko, pero hindi sa lugar na to. Ayan, pero sa Samar. Ayun po, nakita nyo ba yung mga taong nasa tubig? Sila po yung mga nangihingi ng mga barya. So, binapayo po ng pamunuan ng pier na wag daw pong bibigyan kasi delikado yung buhay nila. Tingnan nyo naman, di ba? So, kahit gusto mo bigyan, wag na lang. Bigyan mo na lang sila kahit hindi sila natalon. Kasi mas delikado yung buhay nila. Hindi ka nakakatulong. Baka mas mapasama pa. Yan. Pag nakita mo yung mga yan, nandito ka na sa Samar. Guys. So, ayan na po. Nag-aantay na rin lang sila ng pagbaba. Oh, tulad yun guys. Tingnan mo, nakakatakot. Naipit na sila. Oh my gosh. Masaya pa yan sila, naipit ng ganon. Tingnan nyo, magkadikit na. So yun pala yung purpose ng mga gulong pag nagdikit. Okay tam yung bata, hindi naiipit. Ako. Yahoo guys! Andito na tayo sa Samar! Oh my! I can't believe it! I must believe it! Yay! We're here! Eh, kabababa lang natin sa barko! Yeah! Hear me again. Here! It's been a long time. Yeah! And yun po yung sinakyan naming barko. Yan. So far po,
mukha namang malinis. Ang kanilang pier. Pero the best pa rin talaga yung yung pier ng Batangas. Pero at least naayos na to. Alam nyo ba guys, before, isa yata to sa pinaka-worst na pier before. Pero before yon, ang ganda na ngayon. Hayan guys, magulo na po yung buhok ko. Para na po akong binagyo. Sa lakas ng hangin. Dito na po tayo sa sakyan. And wala na pala yung Allen. Iba na pala siya, Santa Clara. Pinong-pino na. Yan. So, natutuwa naman ako. Ang ganda na ng nila. Yung Allen Port. Ang ganda na talaga ng port nila dito. Ang linis. Natin At mukhang mas organized pa siya kesa sa Matnog. Yeah. Ayan o. Wow. Nakaka-believe. Guys, before kasi talaga. Ayan, Barangay Hubasan, Santa Clara Port. Wala na yung Allen. Kasi dun, grabe, napakagulo dun. Sa Allen. Kaya nga nagulat ako pagkakita ko dito guys. Talagang gulat na gulat. Ano siya? So, ibig sabihin guys, magwawaray tayo kasi nandito tayo ngayon sa Samar. Ayan. Excited na ako. Hubasan. Makausap ng mga waray na tao. Kasi dun sa Maynila, ang nakakausap ko parang puro Tagalog. Oh, yan na to Pag napunta naman ako sa ibang lugar, ibang salita naman. So talaga dito parang at home na at home ako. Kasi, Victoria. syempre guys, Parang waray. bayan ng Victoria. Sunod bayan ng San Isidro. My language. Ayan, so guys, see you ulit mamaya sa ating mga paglalakwatsan at mga pupuntahan. Bye-bye. Bye-bye. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa aking channel, ang Lakwatserang Waray.